Yo! Guys, welcome back to my YouTube channel. Again, Popong Pinero YT. Medyo matagal na po tayong hindi naka-upload. Kaya para ma-update po yung YouTube ko guys, nakita ko lang po kung ano yung trabaho ko dito sa barko. Kasi yung mga vlog ko kasi kadalasan DIY. So DIY po hindi nakapamonetize sa atin. Kaso lang wala po tayo sa bahay. So hindi po tayo makagawa po ng DIY. So ipakita ko lang po kung anong trabaho ko dito guys. So pasensya pa pala kayo guys kasi sa environment ko maingay kasi nasa makina po tayo. Sa hindi po kasi nakakaalam, isa po tayong seaman, isang marine engineering. So isang marine engineer kasi graduate na po tayo. So ipakita ko lang po tong panel board na mo guys namin. Ito po yung sa harbor generator po namin. Ito yung sa auxiliary generator. At saka ito yung sa auxiliary generator number 1. Iba't ibang panel po yan siya. So pag on change power kami, so dito lang po. So madali lang po ito i-change power kasi walang synchronize. So ito po yung logbook namin. Dito po natin record pag mag-start ng makina, mag-stop, para makuha po natin yung oras, para ma-compute po natin yung oil consumption. Saka isulat po namin dito. Saka ganun din po sa generator. Saka mga record sa exhaust, swing engine, yung mga temperatura po sa fuel, dito po natin i-record lahat. So dito guys, makita po natin, may monitor po dito. Nakaandar ngayon yung generator number 1. So makita mo po yung speed niya, yung sa temperature sa fresh water, temperature at saka sa low oil pressure. Makita mo dyan lahat, mayroon dyan sa timer niya, running hour, makita mo rin. At saka yung sa battery, kung yung battery okay pa ba o hindi sa voltahe niya. So ito, pagtatawag kami sa bridge. So computerized po itong ano natin guys, makina. Makita nyo dito, may mga ECU po yan yung mga makina na yan, may mga ECU yan para kotse. Yan po ang nag-control sa combustion sa main engine. Computerized na po yan. Pag may pumalya po na isang injector niyan, hindi po andar yung makina na yan. Computerized po kasi, may marami mga sensor doon dumaan sa ECU. Ma-detect po kasi niya Ganyan po ka-high-tech po yung makina natin. So ipakita ko po yung engine namin kung paano ko i-operate. Madali lang naman, push button mo lang. Kaso guys, maingay po doon sa ilalim. Maingay doon sa ilalim kasi umandar po yung generator. So pero ipakita ko lang sa inyo yung kung ano pong trabaho natin pag mag-standby. Okay guys, let's go. So tara, punta tayo sa makina. Maingay na po. So ito po yung main engine namin guys. Ito po yung main engine natin. Pag mag-start kami, i-on lang po to. Kita mo to dito, monitor. Pag naka-ready na po yan, naka-ready na po yan. Ito po yung sa running hour. Ito po yung sa exhaust, sa fuel, fresh water, nasa cooling nya. I-start mo lang to. I-start mo lang to yung green button. Pag-start mo sa green button, pag mag-start na yung makina, i-automatic mo lang para ang control doon sa nilipat doon sa control bridge. Sila na pong mag-control doon sa bridge. So kami dito, taga-paandar lang po sa makina. Ito pala yung tanki niya, air tank. Hindi mag-start yung makina pag walang laman po to kasi air starting tayo Hindi po battery operated yung main engine natin, air starting.
natin guys, maliit lang. Ito po yung generator natin. So kung nakita nyo, maliit lang po yung generator natin. Ito rin yung harbor. So may tatlo tayong generator. Tatlong generator, dalawa pong mini engine. Start natin. Okay na yan. Ready to start na yan pag ganyan. Pag ganyan, ready to start. Same lang din nun, automatic pag mag-start na yung makina para makontrol po sa bridge. So, pakita ko po yung ECU. ECU natin guys ha. So, ito po yung ECU. Engine Control Unit. Binabalot namin kasi pag mabasa po ng fuel, pag mag-change filter kami, mabasa ng fuel, hindi po siya mag-activate. So, sensitive po siya, sensitive. Yan po kasi dudaan dyan lahat. Pag start sa main engine, dadaan po dito muna sa computer box bago mag-start yung makina natin. Kaya ganun siya ka high-tech. So ito yung ano guys, low fuel tank. Ito low fuel cooler. Ito sa seawater cooler sa main engine. Ito yung ano natin, OWS, oil water separator. Hindi pa ito ginamit eh. Start natin. Yan, naka-on. Kaso hindi ito ginamit guys kasi malapit na yung biyahe namin. Ito, tangke, separate na tangke, pang relibo yan, pang relibo. So ito po yung sewage treatment plant natin. Ito po yung sewage. Try natin. Yun, naka-function siya. Pero hindi po natin i-operate ha. So ito po yung blower. So mixing tank to, mixing tank. So yung compressor na to, air compressor pag magkarga tayo sa tangke. Pagganahin po natin to para makargahan po yung tangke na yon. Yung mga tangke. Kung saan yung tangke na pipiliin mo na gamitin yung nakaservice. So pasensya na po guys ha. Hindi po tayo masyado marinig doon kasi maingay. Pinakita ko lang po kung ano pong ginawa ko po dito sa barko, kung ano po yung trabaho ko dito. Yun, simple lang po trabaho ko dito. Tagapaandar po ng main engine at saka generator. Yun lang po trabaho ko. Pero kung may overhauling, pero bihira lang to yung overhaul eh. Hindi pa nga na overhaul to kasi bagong-bago, model 2023 pa tong barko na to. Kaya bagong-bago, wala pang mga maintenance. Maintenance po dito, change oil lang po at saka anong tawag dito, magpalit ng filter. So makita nyo dito, pakita ko sa inyo. So ito pa po yung nagawa nitong mga makina na to eh. Ito sa harbor generator oh. Makita nyo dito, low oil pa yung pinapalitan oh, yung mga filter, fuel filter lang yan po. Tsaka dito sa main engine, low oil pa din. Naka-record po yan dyan lahat. Low oil, anong pitsa, anong taon, filter, fuel. Ganin din dito sa engine number 2. Same din dito sa auxiliary generator. Kasi pag may mga overhauling po kami, naka-record din po yan eh. Pero walang nangyaring overhauling dito kasi bagong-bago yung barko natin. Saka
Ito yun, monitor. Pag magwardya ako, dito mo lang tingnan sa monitor. Oy, hindi ko napatay yung sa main engine, no? So masarap lang po ang buhay sa barko, guys. Pag bago yung sasakyan mo na barko, bago po yung sinakyan mo na barko, at saka walang masyado na maintenance, change oil lang. Yun lang kagandahan pag bago yung barko. Pero pag luma po yung barko, sinakyan mo, nako, yari ka. Kada puerto, bunutan. Nasubukan ko na po yan. Tsaka hanggang madaling araw po yung trabaho. Napakasakit sa ulo. Walang tulugan. Tapos duty ka pa pagkabukas. Doon po kayo magkasakit, yung mga seaman, dahil sa walang tulog. Yung mga baguhan po dyan, tama yan, totoo po yung sinabi ko. Dyan po tayo magkasakit sa walang tulog. Lalo na pagpuso yan. Yung biyahe natin na pagmalapitan. Nako, ang hirap po ng buhay talaga ng seaman. Lalo na pag malayo sa pamilya. Kaya yung mga batikan na po na seaman, ang pipiliin po niyan, yung mga bagong barko, hindi po yan sasakay ng mga luma. Tulad ko, ilang taon na po ako nagserbisyo. 16 to 17 years. Nagbarko. Nakadaan na po rin ako ng international. Grabe. Kaya yung mga barko na pinipili ko, yung mga bago na, hindi po luma. Kasi gusto ko po yung hayahay na trabaho, yung normal na trabaho. Gaya ng nagtrabaho sa opisina doon sa land, sa lupa. Yun ang gusto ko. Kaso lang dito, malayo ka lang sa pamilya. Yun lang ang problema. Malungkot yung buhay natin dito. Pero di bale, kasi kailangan po na natin ng pira eh. Pira yung pinag-usapan dito. Di ba? Hanap buhay. Dito tayo para maghanap buhay. Saka yung mga job order pala ni Chief Engineer. Dito yan nakasulat. Yung mga job order. Dito mo lang tingnan. Okay? So guys, samahan nyo po ako. Doon tayo sa taas. Akyat po tayo sa taas. Ipakita ko ninyo kung ano po yung kargada namin. So, dito po pala tayo sa TMC Mining. Nag-assist kami sa foreign vessel. TMC Mining, dito po yan sa Surigao del Norte. Ito po ang isa sa pinakamalaking mining dito sa buong Pilipinas, dito sa Mindanao. So, 4 po to sila. Nakalimutan ko po yung ibang mga pangalan sa minahan. Pero i-research ko po yan. Tapos gusto ko po i-flex yung ano dito, yung overall na area sa mining dito. Ipakita ko sa inyo pag maliwanag. O baka bukas, makadaong kami bukas. Pero dito kayo tayo ngayon sa Puerto, nagkargada kami. Pero sige lang, sa next vlog baka ipakita ko po sa inyo yung area, tsaka yung mga anong kinakargahan sa mga lupa na nickel na lupa na ikakarga po namin sa foreign vessel. So assisting po lang po tayo guys ha, assisting vessel lang po to eh. So okay guys, let's go. Samahan niyo po ako doon sa taas. Akyat po na tayo guys. Pakita ko po yung gali namin. Tama-tama, walang tao. So ito po yung barko natin guys ha. Kunin natin ito air plug. Model 2023, bagong-bago po ito yung barko natin. Ito po yung gali natin. Dito ko kami kakain, may TV dyan. Tsaka ito po yung mga freezer ni Mayor. Lagayan namin ng pagkain, provision. Yan, may mga laman na yung pagkain. Tsaka yung tubig namin, mineral. Yan, mineral po yung ano natin ha, issue. Kasi hindi po kami uminom ng doon sa gripo. So ito po yung kusina namin guys ha. Dito po magluto si Mayor. So maliit lang po yung barko namin kasi maliit lang. Kaya maliit lang po area dito. Maliit lang po yung barko namin. Pero at least bago yung barko natin, di ba? Pinakita ko lang kung gaano kalinis yung barko natin. Bagong-bago pa kasi. Doon tayo sa steering. So guys, dito po tayo sa steering room. So ang chichikapin ko po rito araw-araw itong mga tangki, itong mga level ng hydraulic. Kailangan chichikapin po to araw-araw.
Tsaka tingnan yung mga leaking pag may leaking. Siyempre, kung punuhin mo, kung may leaking. Tayo din gagawa yan pag may leaking. Ito may nakatambay na po ang hydraulic oil. Yun ay lagay natin pag kulang yung ano natin. So ito yung pump sa kung saan yung pump na gamitin, 1 or 2. Ito yung mga bomba niya sa hydraulic pump. Sa winch to winch. Ang nagdala naman sa control dito sa itong tangke na to. Chine-check din natin to pag may mga leaking o tama lang ba yung level sa lube oil. Ito yung sa ito yung sa winch, itong dalawa. Yun pala yung sa dito sa rudder nya. Ito yung hydraulic sa rudder. So ito yung control sa steering natin, guys. So pump number 1 at saka number 2, dalawa po yan. So ito lang, check upin ko lang to araw-araw. So kailangan din check upin to, guys, kasi pag may mga leaking, peligro po kasi yung rudder na yan po ang nag-control kung saan po yung direction sa barko po natin. Kaya pag yung duty, kailangan aware ka sa mga ganyan. Kailangan check upin mo talaga. Kaya may duty watch po dito. Kaya po may training po tayo, engine watch keeping. Hindi po basta-basta yung gasto pag seaman ka. Daming mga training. Pagdating dito sa barko, i-apply mo yan. Siyempre yan ang purpose na nag-training po tayo. Ano pong mga dapat gawin sa barko. So okay, guys, punta po tayo sa taas. Let's go! Guys, ipakita ko lang po sa inyo yung storeroom natin. Dito yung naka-imbak yung mga pisa. Yung mga kailangan po tayo na pisa. Dito po naka-imbak lahat. Yun. Daming pisa dito. Makita nyo dyan, mga spare parts po yan sa makina po natin. Ito yung sa main engine. Yan, marami po yan. So wala po tayong problema pag dating sa overhauling. Kasi marami po tayong mga spare parts dito sa storeroom. So dito sa kabila, sa electrical naman dito sa kabila. Pakita ko sa inyo. Ito naman po sa electrical, guys. Yun. Maliit lang po ito na kwarto kasi kunti lang po yung pisa na nilagay. Kasi pag makulangan kami ng pisa dito, mag-order lang po kami sa opisina. So ito yung mga fuse, marami po dito. Mga soldering iron o ano dyan mga pisa na nilagay. May mga bearing din po dito. Pero kadalasan dito sa electrical. Ito, mga fuse breaker. Dito yan. Dito sa namin. Yung gauge po sa CO2. Ito, marami itong mga pisa dito. Yung sa impeller namin sa generator. Dito din nilagay. May mga shackle din dito Hinalo na. Sa taas naman, sa generator. Mga pisa, spare parts sa generator. So may magamit lang po tayo kung kunyari may mga emergencies na mangyari sa barko. Madali lang po. Hindi tulad po sa mga ibang mga barko na walang spare parts, mahirapan ka pa. Mag-request ka pa doon tapos ang tagal pa magbigay. Dito at least may stocks po tayo. Okay, guys, tara, let's go. Doon tayo sa taas. So kung magtanong po kayo kung saan po tong TMC Mining, dito po sa Surigao yung TMC Mining, Surigao del Norte. So ito po ang isa sa malaki na kumpanya dito sa minahan sa Pilipinas. So 4 po to sila, nakalimutan ko na po yung ibang mga pangalan sa mining company dito sa Pilipinas. Part po to, itong Surigao del Norte, part po to sa Mindanao.
So piniflex ko po ngayon to guys kasi malapit na po tayo uwi. Matagal na po ako na finish contract, nag-extend lang po ako dahil sa siyempre kailangan po natin ng budget. So dito tayo na punta, napadpad sa cargo ngayon, no. Yung mga barko natin pinanggalingan, magandang mga barko yun, pero okay lang, at least may trabaho pa rin. Sa malaking kumpanya to dito eh. Chartered po kami dito, yung barko namin. Chartered po kami. So ibig sabihin po na chartered, nirentahan lang po yung barko namin dito sa TMC Mining para magkuha nitong mga buhangin. Kita niyo yung buhangin na yan? Hindi yan buhangin, lupa. Nickel po yan, nickel. Yung gawin mga bakal, yung mga alloy. Marami po kasing resources makuha dito eh. May mga alam ko, may mga bulawan din yan eh. Silver. Siyempre lupa yan eh, tingnan nyo. Yung dyan ang galing yung mga ano, di ba? Yung mga bulawan, mga alahas. So bukas ipakita ko guys sa inyo yung mga barko na kakargahan namin yan. So piniflex ko po ngayon to guys kasi malapit na po tayo uwi. Matagal na po ako na finish contract, nag-extend lang po ako dahil sa siyempre kailangan po natin ng budget. So dito tayo na punta, napadpad sa cargo ngayon, no. Yung mga barko natin pinanggalingan, magandang mga barko yun, pero okay lang, at least may trabaho pa rin. Sa malaking kumpanya to dito eh. Chartered po kami dito, yung barko namin. Chartered po kami. So ibig sabihin po na chartered, nirentahan lang po yung barko namin dito sa TMC Mining para magkuha nitong mga buhangin. Kita niyo yung buhangin na yan? Hindi yan buhangin, lupa. Nickel po yan, nickel. Yung gawin mga bakal, yung mga alloy. Marami po kasing resources makuha dito eh. May mga alam ko, may mga bulawan din yan eh. Silver. Siyempre lupa yan eh, tingnan nyo. Yung dyan ang galing yung mga ano, di ba? Yung mga bulawan, mga alahas. So bukas ipakita ko guys sa inyo yung mga barko na kakargahan namin yan. So itong barko po pala namin is cargo. So ito po yung magdala ng mga lupa papunta doon sa bagong-bago po yung barko namin eh. Maliit lang tong barko na to, nasa mga 2,000 gross tonnage. So ito po yung magdala ng lupa papunta sa general cargo sa mga foreign vessel po doon. So, nakita nyo dyan, mga foreign vessel po yan, may mga ilaw. Bukas ipakita ko po sa inyo gaano yan kalaki ang mga barko na yan. So ito dito, ito po yung international port. So makita nyo mga tugboat dyan, yan ang taga-assist sa mga foreign vessel na kinargahan po ng mga chemical at saka mga fuel. So dalhin po nila doon. Kung nakita nyo yung mga umiilaw doon na tower, factory po yan. So iwan ko kung anong mga ginawa niya. Nakalimutan ko, may nagsabi sa akin dito kung anong ginagawa dyan. Paggawaan po yan ng ito yung mga buhangin na yan, yung mga puti, yung parang panghalo ng simento. Pero hindi yan cement na ano, paggawaan. Ibang paggawaan po yan. Iwan ko kung ano yung ano yung produkto na ginagawa po nila. Nakalimutan ko yung sinabi po dito sa engineer. Guys, ipakita ko lang yung trabaho ng barko namin ha. Kami po yung tagahakot ng lupa dito sa TMC Mining. So itong lupa na to galing po to sa bundok. Nakita nyo na yung mga ilaw-ilaw dyan. Yan, bundok yan. Dyan kinukuha po yung minimina po na lupa para dalhin sa ibang bansa. So ito po yung backhoe, dalawang backhoe. Ito po yung taga-assist sa dump truck. Kung makita nyo dyan, may mga dump truck dyan. Nakapila po yung mga dump truck dyan galing sa bundok. Doon nila kinukuha yung minimina po na lupa. Nickel po itong kinukuha nito, nickel. Pero ang alam ko, may mga bulawan din to eh, kasi lupa to eh. Marami po kasi tayong resources